Ang salita ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat na sundin. Sa puso't isip, sana'y laging kamtin. Pagkatulong siya sa ating pasanin. Sa pagtahak dito sa mundo, maraming pagsubok ang matatamo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga publikano at ang mga pakasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagpulong-pulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at ibinahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan, at doon ay nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyaon at nagdalita siya. Kaya't nakasukat siya sa isang mamamayan ng lupain niyaon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga lumang kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, na sabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis sa samantalang ako'y namamatay ng gutom. Dito babalik ako at sasabihin ako sa kanya, sasabihin ko, Ama, nagkasala ko ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila at tumindig siya at umaroon sa Ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng Ama at ito'y labis na nakabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapang. Kunin ang pinatabang kuya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak ko ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon, ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan.